Search warrant lang daw ang dala, ha? So hindi pa siya pala kaso. Kasi kung search warrant po, may in-apply lang sila. Ibig sabihin po, ang search warrant ay they are trying to search something kung ano pong nakalagay doon sa kanilang gustong hanapin. Wala man siya gindala, ang phone lang niya kag laptop ang ginkuha. So baka cyber warrant ang tinatawag, hindi cyber libel. Grabe to, terrible. Pambihira. This is very martial law type. Delikado po mga kaibigan. May nangyari po, no? May nangyari po kay June Abines. Kilala naman natin si June Abines, 'di ba? Isa po siya sa mga talagang magaling din na political analyst, political commentator na naka-base po siya sa Cebu, no? Kababayan ko po 'yun, mga kaibigan, no? Pati po sila si June Hogalbot, mga kababayan ko 'yan, mga Cebuano po. Pero may nangyari po mga kaibigan, no? Nagkaroon po ng search warrant. Kanina lang po guys, no? Kung hindi ako nagkakamali, madaling araw po. Nagulat po talaga sila guys. Bakit madaling araw? Unang-una sa lahat, no? Ako po guys, hindi ko po inano ang mga PNP, no? Trabaho po ng PNP 'yan. 'Di ba? Yun naman talagang gusto natin. 'Di ba? Kung talagang may kasalanan, kung mayroon talagang paglabag or may slanderous, o sige, kasuhan niyo ng cyber libel o kaya libel kung may libelous talaga 'yan. Tama po 'yun. Tama po yung ginawa niyo PNP. Hindi po kayo pumunta sa Quadcom, hindi po kayo nag-Tricom, 'di ba? Yan po ang tama talaga. Sumunod po kayo sa proseso ng batas. Pero ang problema mga kaibigan, pag pumasok na kasi ang harassment, doon na tayo nagkakaroon ng problema eh. Kasi po, bakit po ganun? Mamaya-maya kasi guys, kung hindi ako nagkakamali, mamayang 4 PM po, magkakaroon po ng rally or parang parang maisog rally mga kaibigan sa Cebu po, no? Gaganapin po ito sa Cebu. At kung hindi ako nagkakamali guys, if kung tama yung source natin, dadalo po ang ating former President Duterte. At malamang sa malamang kasama na rin po dyan si Mayor Basten ng Davao at ini-invite din nila si Vice President Sara Duterte. So parang expected po nila yun. Pero ang darating daw talaga si Tatay Digong tsaka si Baste. Pero si BP Sara, syempre, alam naman natin si BP Sara napaka-busy po. Pero anyway mga kaibigan, napaka-timing po eh. Very talagang hindi ko lang alam kung coincidence ba yan. Pero sabi ko nga sa inyo guys, hindi po ito coincidence. Talagang sinadya po nila mga kaibigan na bigla pong pasukin ang bahay po ni June Abines. Madaling araw. Grabe. Although meron po silang search warrant, no? Ang search warrant po guys ay legal naman talaga yan, no? May legality po. Pero bakit po madaling araw? Kawawa naman yung tao. Ha? Kawawa naman. 'Di ba? Kung talagang may kasalanan yung tao, no, i-serve niyo ng tama. Parang yung ginawa niyo sa kingdom, ganun din eh. Bigla-biglaan na lang kayo. Bigla-biglaan na lang kayong lumulusob eh. At pinaggigiba niyo yung mga pader, mga 'di ba? Tapos sasabihin niyo walang paglabag, walang human rights violation. Ganyan kayo eh. Pag naglikramo yung tao, nagagalit kayo. 'Di ba? Kung may kasalanan nga, sabi ko nga sa inyo, kung may kasalanan nga itong si June Abines, no? Si Manong June. Kapit lang po Manong June, laban lang po tayo. Kung may kasalanan po yung tao, sige. Kung talagang meron kayong probable cause at meron kayong mga ebidensya, okay, sige. Search warrant, total search warrant guys. Hindi naman hindi naman siya na-detain, hindi naman din siya nakulong. Iklaruhin lang po natin, no? Ang search warrant po, siguro, ang nakalagay doon, konfiskahin lang, no? Konfiskahin lang ang kanyang mga gadgets. Especially po yung computer niya, yung laptop siguro niya, at saka yung cellphone niya. Ganun lang naman yan, guys, eh. Ganun lang naman ang search warrant, eh. Pero, ang sabi nga ni Ka-Eric, mga kaibigan, kung ito po ay isang cyber warrant, iba din kasi yung cyber warrant, eh. Kasi ang cyber warrant, mga kaibigan, talagang may kaso na yan. May kaso na pong tao. Pero kung search warrant yan, ibig sabihin, wala pa pong kaso. Itong si Mr. June Abines. Nakakapagtaka lang mga kaibigan, bakit po biglaan
at tina-timing po nila sa maisog. Kasi mamaya mga alas 4, mga 4 p.m. po, mag-uumpisa na po yung pinaka-program nila, no? Hanggang alas 9 ng gabi yan. Sana po makakuha tayo ng magandang coverage, no? Para makapanood din tayo, guys. Pero ang sa akin lang, guys, no? Once again, ikakalaruhin ko para lang po sa clarification sa inyo, no? Disclaimer po tayo. Hindi po natin sinisiraan ang PNP. Okay? Saludo po tayo sa mga kapulisan. Kasi they're just doing their job, di ba? Ganun naman talaga ang mga pulis eh. Kung ano yung command, ano yung order, well, you have to respond. Ang sa akin lang, mga kaibigan, yung timing kasi. Di ba? Yung timing eh. Kasi nga meron ng event na mangyayari. Parang ang dating tuloy, guys, parang tinatakot nila. Di ba? Parang tinatakot nila, mga kaibigan. Parang ganun yung style eh. Or ganun yung ano nila eh. Ganun yung atake nila eh, no? Yun ang gusto nilang ipakita sa mga tao eh. Na, kumbaga, alam naman natin is no one is above the law. Kung may kasalanan ka, sige, kasuhan nyo. Pero, mga kaibigan, hindi po tama yun eh. Yung ginawa nila kanina eh. Di ba, para sa akin po, may paglabag po yun, mga kaibigan. Kawawa naman yung tao. Di ba? Madaling araw, natutulog pa, tapos bubulabugin mo. Kukunin mo lang pala yung laptop, kukunin mo lang pala yung cellphone. Sana kinausap nyo na lang. Mr. June Abines, this is the PNP, commander of station, ganun. Pwede bang makipag-usap kami sa inyo ng masinsina, no? Parang ganun, di ba? Kailangan pa talagang bulabugin. Akala mo, parang KOJC lang. Ikaw talaga, Diwata. Wala kang pagbabago. Di ba? Si Diwata po, mga kaibigan, ganun ang ginawa sa kingdom. Nagulat tuloy mga tao dun. Tapos, ang masama pa dito, guys, no? Ang lumabas pa na may kasalanan, ang kingdom pa. Maria Joseph, naman talaga kayo. O ngayon, sasabihin nyo na naman, hindi nakikipag-cooperate si Mr. June Abines. O, kitang-kita po at sinabi po ni Mr. June Abines, nakikipag-cooperate po siya sa police. Okay? Sa akin lang, guys, no, yung sinasabi ko sa inyo, yung timing eh. 'Di ba? Kasi po, ito po ang sinabi niya, guys eh. Ito po ang exact po na sinabi ni Mr. June Abines, no? Tignan natin silipin po natin, guys, para po mabigyan po tayo ng idea, no? Wait lang ano ko lang sa inyo, basahin lang po natin to, guys. Para po mabigyan kayo ng idea din kung ano ba talaga nangyari sa kanya, no? 18 minutes ago po ito, no? 18 minutes ago po ito. Ang sinabi niya, when PNP CIDG invaded my home and confiscated my cell phone, they tried to download and probe my cell phone for 3 hours on site. Grabe, 3 hours on site, mga kaibigan. I believe what they did was illegal for tampering on my cell phone, which is an evidence that's supposed to be preserved. See? Meron na kagad paglabag ang PNP. Meron na kagad silang paglabag, meron na kagad silang violations. Ulitin ko ang sabi niya, invaded my home and confiscated my cell phone. They tried to download and prove my cell phone for 3 hours on site. Grabe. Sinira nilang ebidensya. Sabi niya, I advise all my friends to delete me from all group chats to protect our personal conversation from prying eyes with malicious motives. I have nothing to hide from the law, but assume CIDG and PNP is spying on this account. I advise personal message and jokes should not be sent to me because Diwata is now making PNP a personal army to oppress Filipino. Ito yung mali ng PNP, mga kaibigan. Ito yung mali nila. Ini-spyan nila. Bawal po yun. Bawal po yung ginagawa nila, mga kaibigan, kasi si June Abines po, he is not an official, no, or he's not parang wala po siyang hawak na government any position po. Isa po siyang civilian. 'Di ba? Si June Abines. Pero bakit po nila ginawa ito sa isang pobreng
kawawang itong si Jun Abines, bakit nila ginawa to? Di ba? So ito po ang sagot, guys. Ito po ang sagot ni Diwata. Nagmamayabang na naman po ito, ha. Basahin natin. Ito po ang sagot ni Diwata, guys. Tignan natin kung anong sagot diyan, no? Kanina lang din to, mga kaibigan. Ayan po, 2 hours ago. Basahin natin yung sagot ni Diwata. The Bagong Pilipinas Way. Galing to sa Facebook page ni Diwata, ha? Hindi po ito fake news, ha? Baka damputin nyo rin ako, ha, Mr. Diwata, ha? Galing po sa Facebook page mo to, may check mark po. Okay, sabi niya, Dear Jun Abines, actions have consequences. Ipinakalat mo na naospital ako, nagdulot ito ng pag-alala at pagkabalisa sa pamilya at mga kaibigan ko. Ano ang naging aksyon ko? Sumandig ako sa batas. Naniniwala ako na maliman ang ginawa mo at may karapatan kang humarap sa korte at mabigyan ng due process. A lot more than what your idol gave to people more innocent than you. Kumbaga, parang gusto niyang sabihin dito, guys, parang pinamukha niya po, no? Sino yung idol ni Abines? Siyempre, si Duterte yun, eh. You know? More innocent than you. Nag-apply ako ng search warrant para makuha ang phone at computer na ginamit mo sa katarantaduhang ginawa mo sa akin. Ngayon, iiyak-iyak ka sa social media. Actions have consequences, sir. At yung pagtatarantado mo, ang consequence ngayon sa iyo ay pagluha mo ng abogado or pagkuha mo ng abogado. Reminder, Bagong Pilipinas na po. Wala nang pong patayan, pero kung salbahe ka, makukulong ka pa rin. Yan po, galing po yan kay Nicolas or General Nicolas Torre III. Ayan po, anong masasabi niyo sa sagot po nitong si General Torre, mga kaibigan? Actions daw have consequences. Okay, unang-una po, no, ito, bigyan ko lang ng maiksing reaction po, no? Kasi meron pong sinabi dito si General Torre, ang sinabi niya, ipinakalat mo sa ospital ako, nagdulot ito ng pag-alala at pagkabalisa sa pamilya at mga kaibigan ko. Unang-una, paano nagdulot ng pag-aalala at pagkakabalisa? Pulis ka general ka Di ba, hindi ko maintindihan. Nag-alala ang mga pamilya mo at mga kaibigan mo. Alam naman nila na general ka. Di ba? Alam naman nila ang trabaho mo. Di ba? Kasi pag pulis ka, mga kaibigan, or general ka, alam mo ang trabaho mo. Isang paa mo, magiging nasa ospital, yung isa paa mo, malamang, nasa sementeryo. Kasi yan ang trabaho ng pulis. Pero ang sinasabi mo na nagbabalisa, pagkabalisa sa pamilya, imposible. Dahil lang doon, pulis ka nga, you are trained to fight. Di ba? You are trained to face encounter, bakbakan. Imposible nag-alala. Ibig sabihin, guys, dahil lang doon, kinasuhan niya si Jun Abines. Ngayon, ito lang po ang sasabihin ko sa inyo, mga kaibigan, no? Ito lang po ang sasabihin ko sa inyo. Yung picture po na pinost ni Jun Abines, hindi po galing sa kanya yun, guys. Di ba? Hindi po galing sa kanya yun. Reposting lang po yun, mga kaibigan. Ibig sabihin, may nag-post po nun at kinuha po ni Jun Abines at pinost niya sa kanyang Facebook page. Binigyan niya lang ng reaksyon. So, ibig sabihin, wala pong kasalanan dito si Mr. Jun Abines. Dahil hindi po galing sa kanya yung photo na yon. Ibig sabihin, ayon sa batas, wala pong kasalanan or wala pong violation ang sharing. Yan ha, tandaan niyo yan. Natutunan po natin yan. Natutunan po natin yan sa hearing ng TRICOM. Di ba? Natutunan po nila nila Barber, sila Paduano. Napahiya nga sila doon, di ba? Ulitin ko ha. Walang kasalanan or walang violation ang sharing. Wala pong batas dyan. Kaya wala pong kasalanan si Mr. Jun Abines. Eto guys, meron po tayong nakuhang audio po. Kanina lang po, no? Meron po tayong nakuhang audio. Pakinggan lang natin, guys. Ito po yung actual po na audio doon sa nangyari po kay Jun. Pakinggan po natin, mga kaibigan.
Tapos wala naman akong, I have nothing against you. I understand fully. So yun lang tanong. Understand fully. Just allow my lawyer to come, tapos okay na po. Because you are trying to do it in the color of the law. Although my color of harassment, but still, you are going to do your best. So, I understand. Pero, Ayan po. Ayan po yung actual, guys, no? Actual po yan na audio. Okay, may sasagutin lang po tayo, no? Sabi daw, bakit daw pinost? Di ba sinabi ko na kanina? Hindi po niya pinost yun. Hindi po galing sa kanya yun. Reposting po ang tawag doon. Wala pong violation ng reposting. Nagtatanong lang po si Mr. Jun Abines kung totoo ba yung nakaratay siya. Di ba? Nagtatanong lang po yung tao. Kasi nga, political analyst siya eh. Parang kami, vlogger, nagtatanong din kami, totoo ba na itong si Diwata ay nakaratay? Parang yun nangyari kay Bonjing. O, nagtatanong din tayo. Totoo ba na si Bonjing ay nasa ospital? Tapos, deny pa sila. Kalaunan, umamin din na ospital pala talaga si Bonjing. O, ganun din kay Diwata. Nagtatanong din kami nun. Di ba? Ano lang kami, syempre nag-alala din kami. Ano ba talagang nangyari kay Diwata? Nakita namin, nakahiga siya doon sa ospital, parang life-threatening ang dating, parang gano'n eh, kasi ibang klase yung pagka-picture eh. Malay ba natin, di ba? Kaya nga, ang problema kasi sa inyo, binibigyan nyo kaagad ng halaga or binibigyan nyo kaagad ng ibang narrative. Kaya, nababansagan kayo ng mga pikon, mga asartalo. Hindi naman, kulong kaagad, warrant kaagad. Di ba? Yun ang problema eh. Kawawa tuloy yung tao. Di ba? Ikaw, general ka naman, hindi ka naman ordinaryong tao. Maria Joseph,